Binutas ng sunod-sunod na pagsabog ang katahimikan ng gabi sa kanlurang Iran. Isang marahas na hudyat na ang anino ng digmaan ay hindi na lamang banta kundi isang nagaganap na realidad. Sa isang operasyong militar na inilarawan bilang tumpak at walang awang pagpilay sa depensa, pinaniniwala ang pinakawalan ng Israel ang kanilang mga makabagong armas upang durugin ang tinaguriang mga mata at tainga ng Tehran. Hindi ito simpleng palitan ng putok. Ito ay isang kalkuladong hakbang upang bulagin ang kalaban. Ang target ay ang mga kritikal na radar system at ang mga pasilidad ng babala ng hukbong bantay ng Rebolusyong Islamiko. Sa loob ng ilang oras, ang dating matibay na lambat ng depensa sa himpapawid ng Iran ay naging abo at bakal na lamang na umuusok sa gitna ng kadiliman. Ang mensahe ay malinaw at nakakapanindig balahibo. Sa makabagong digmaan, ang unang nanalo sa impormasyon at paningin ang siyang magdidikta sa daloy ng labanan. Ang insidenteng ito ay hindi lamang isang lokal na sagupaan sa gitnang silangan. Ito ay nagsisilbing mitya na naglantad sa kahinaan ng estratehikong balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Ang pagkakawasak ng radar sa lungsod ng Abdanan at mga karatigpok ay nagpapakita na ang Israel ay handang tumawid sa mga pulang linya na dati ay kinatatakutan ng mga diplomasya. Ang pag-atake sa bandang ika-21 at 20 minuto ng gabi ay nag-iwan ng malaking puwang sa kakayahan ng Iran na magtanggol laban sa mga susunod na posibleng pagsalakay. Para sa mga estratehikong nagmamasid, ito ay isang klasikong paghahanda sa larangan ng digmaan ang pag-alis ng kakayahan ng kalaban na makita ang paparating na mas malaking banta. Habang ang usok ay pumapailan lang sa himpapawid ng Iran, ang mga epekto nito ay agad na naramdaman sa mga koridor ng kapangyarihan sa Moscow. Sa isang pambihirang pagkakataon, ang Russia, na matagal nang itinuturing na pangunahing manlalaro at impluwensya sa rehiyon, ay napilitang aminin ang bigat ng sitwasyon. Ang ministro ng ugnayang panlabas ng Russia na si Sergey Lavrov ay nagbitaw ng mga salitang nagpapatunay sa lumalalang krisis. Sa halip na magpakita ng lakas o mag-alok ng solusyon, inamin ng Moscow na ang gitnang silangan ay naging isang tila orasang bomba na anumang sandali ay maaaring sumabog. Ang pag-amin na ito ay nagpapahiwatig ng isang nakababahalang katotohanan. Ang Russia, na abala sa sarili nitong digmaan sa Europa, ay wala ng sapat na lakas politikal o militar upang awatin ang nagbabanggang mga puwersa ng Israel, Iran at Estados Unidos. Ang pahayag ni Lavrov na ang Russia ay hindi manghihimasok bilang tagapamagitan ay isang malinaw na pag-urong. Dati ang Moscow ang nagtatakda ng tono sa Syria at sa mga negosasyong nuklear ng Iran. Ngayon, sila ay tila mga manonood na lamang na naghihintay sa resulta ng banggaan ng ibang mga higante. Sinabi ni Lavrov na bagamat handa silang tumulong sa pagpapatupad ng anumang kasunduan sa hinaharap, hindi sila ang mangunguna sa pagbuo nito. Ito ay isang pragmatikong pagkilala sa kanilang limitadong impluwensya. Ang Kremlin ay tila umiiwas na madawit sa isang direktang komprontasyon sa Israel at Estados Unidos sa panahong ang kanilang mga mapagkukunan ay nauubos sa ibang larangan. Ang kawalan ng isang malakas na tagapamagitan sa rehiyon ay lalo lamang nagpapataas ng peligro ng maling kalkulasyon na maaaring humantong sa malawakang digmaan. Sa kabilang banda ng mundo, isang tahimik ngunit masalimuot na laro ng kapangyarihan ang nagaganap sa kanlurang hating globo. Habang nakatuon ang atensyon ng karamihan sa gitnang silangan at Europa, may mga ulat na nagsasabing ang Estados Unidos at Cuba ay nagsasagawa ng mga lihim na pakikipag-ugnayan. Ang layunin ay hindi lamang simpleng diplomasya kundi ang posibilidad ng isang maayos na paglilipat ng kapangyarihan sa Havana sa gitna ng matinding krisis sa enerhiya at pagbagsak ng ekonomiya ng Cuba. Tila ginagamit ng Washington ang pagkakataong ito upang itulak ang isang pagbabago ng walang dumanak na dugo. Ang mga pangalang tulad ni Alejandro Castro Espin ay lumulutang bilang mga susing tao sa mga negosasyong ito na naglalayong makahanap ng paraan upang mabuksan ang ekonomiya ng isla habang pinoprotektahan ang mga interes ng naghaharing uri mula sa ganap na pagbagsak. Bagamat itinatanggi ng parehong panig ang pagkakaroon ng formal na kasunduan, ang mismong paglutang ng mga balitang ito ay nagpapakita na ang Estados Unidos ay aktibong kumikilos upang baguhin ang kanyang bakuran habang ang mga karibal nito ay abala sa ibang lugar.
Ngunit ang pinakamalaking pagyanig sa pundasyon ng pandaigdigang seguridad ay hindi nagmula sa isang pagsabog, kundi sa isang piraso ng papel na nawalan ng bisa. Ang tuluyang pagtatapos ng kasunduang New START sa pagitan ng Estados Unidos at Russia ay nagmamarka ng pagsasara ng isang kabanata sa kasaysayan kung saan ang dalawang superpotensya ay nagkasundo na limitahan ang kanilang mga sandatang nuklear. Sa loob ng mahabang panahon, ang kasunduang ito ang naging simbolo ng pagkakapantay ng Moscow at Washington. Ito ang nagbigay sa Russia ng karapatang umupo sa mesa bilang kapantay ng Amerika sa kabila ng kanilang mas maliit na ekonomiya at humihinang impluwensya. Ang desisyon ng Washington na hayaang mapaso ang kasunduan at ang tila kawalan ng interes na irinu ito ay isang estratehikong dagok sa ego at katayuan ng Russia. Sa pananaw ng mga taga-kanluran, ang New START ay naging hadlang na lamang sa pagtugon sa bagong realidad ng mundo kung saan ang Tsina ay nagpapalakas na rin ng kanilang arsenal. Para sa Moscow, ang pagkawala nito ay nangangahulugan ng pagkawala ng huling baluarte ng kanilang pagiging superpotensya. Kung walang kasunduan, ang Estados Unidos ay malayang makakapagpalawak ng kanilang kakayahan, isang karera sa armas na alam ng Kremlin na hindi nila kayang sabayan sa aspetong pinansyal. Ang babala ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov tungkol sa isang panahon ng kawalang katiyakan ay hindi lamang tungkol sa panganib ng digmaan, kundi takot sa pagiging irrelevant ng Russia sa mataas na antas ng diplomasyang nuklear. Ang epekto ng paghina ng Russia ay agad na naramdaman sa Europa, partikular sa rehiyon ng Baltic. Ang Estonia, isang maliit na bansa ngunit miyembro ng NATO, ay nagpakita ng tapang na humamon sa higante. Sa isang insidente sa karagatan, hinarang at inakyat ng mga puwersang Estonian ang barkong Baltic Pearl na may lulan ng mga tripulanting Ruso. Ang barko na nagmula sa Ecuador patungong St. Petersburg ay pinigil sa hinalang ito ay sangkot sa iligal na kalakalan. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsamang puwersa ng pulisya, hukbong dagat at mga espesyal na unit ng Estonia gamit ang mga helicopter at barkong pandigma upang siguraduhin ang tagumpay ng misyon. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding galit sa Moscow. Ang mga eksperto at analista sa Russia tulad ni Profesor Marat Bashirov ay nagpahayag ng matinding indignasyon. Para sa kanila, ang ginawa ng Estonia ay hindi lamang isang pagpapatupad ng batas, kundi isang tahasang probokasyon na inuudyukan ng mga kanluranin upang subukin ang pasensya at hangganan ng Russia. Ang panawagan ng mga Ruso na magpadala ng mga sundalong pandagat o Marines upang bawiin ang barko at turuan ng leksyon ang Estonia ay nagpapakita ng mapanganib na mentalidad sa loob ng Russia. Naniniwala sila na ang mga maliliit na bansa ay walang karapatang humadlang sa mga gawain ng mga malalaking kapangyarihan. Subalit, ang katotohanan na ang Estonia ay nangahas na gawin ito ay nagpapakita ng pagbabago sa kalkulus ng takot sa Europa. Alam ng talin na sa likod nila ay ang buong puwersa ng NATO at ang anumang agresibong ganti ng Russia ay mangangahulugan ng pakikipagtuos sa buong alyansa. Ang barko ay hindi bahagi ng tinaguriang Shadow Fleet at hindi sakop na mga parusa ng European Union, ngunit ang hinala ng smuggling ay sapat na upang gamitin ng Estonia ang kanilang soberanya. Ito ay isang malinaw na mensahe. Ang dagat Baltic ay hindi na isang lawa ng Russia kung saan maaari silang gumalaw ng walang balakid. Ang mga patakaran ay nagbago at ang pagpapatupad ng batas ay naging kasangkapan ng geopolitical pressure. Ang pagkakasabay-sabay ng mga pangyayaring ito mula sa pagwasak ng radar sa Iran, ang lihim na diplomasya sa Cuba, ang pagbasura sa nuclear treaty, hanggang sa tensyon sa Baltic ay nagpipinta ng isang larawan ng mundong nasa bingit ng malaking pagbabago. Ang lumang kaayusan ay gumuguho at ang mga patakaran na dating nagpapanatili ng kapayapaan ay isa-isang nababaliwala. Ang bawat insidente ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng iisang tema. Ang paghina ng takot sa dating mga makapangyarihan at ang kahandaan ng bawat panig na itulak ang sitwasyon sa dulo ng bangin. Sa pagtatapos ng unang bahaging ito, makikita natin na ang Russia ay naiipit sa maraming frente. Ang kanilang mga kaalyado sa gitnang silangan ay binubulag at inaatake. Ang kanilang katayuan bilang kapantay ng Amerika ay binura kasama ng New START at ang kanilang kalayaan sa karagatan ay hinahamon ng maliliit na kapitbahay. Ngunit ang pinakamabigat na hamon ay paparating pa lamang.
Sa susunod na bahagi ng ating pagsusuri, tatalakayin natin ang napaulat na desisyon ng NATO na magpadala ng tropa sa Ukraine at kung paano nito babaguhin ang kahulugan ng digmaan sa Europa. Titingnan din natin kung paano ang mga kaganapang ito ay maghuhubog sa kinabukasan ng pandaigdigang seguridad at ano ang mga aral na dapat nating pulutin bilang isang bansa na nasa gitna rin ng nagbabagong ihip ng geopolitika sa Asya. Ang mundo ay nagiging mas mapanganib at ang bawat desisyon ng mga lider ay may kaakibat na kapalit na babayaran ng susunod na henerasyon. Kung ang mga kaganapan sa gitnang silangan at Baltic ay maituturing na mga bitak sa pader ng pandaigdigang seguridad, ang sitwasyon sa silangang Europa ay ang tuluyang pagguho ng pundasyon nito. Sa isang desisyong yayanig sa natitirang kaayusan ng kontinente, ang Hilagang Alyansa o NATO ay iniulat na naghahanda para sa isang hakbang na matagal nang itinuturing na imposible ang direktang pagpapakalat ng mga tropang militar, eroplanong pandigma at mga barko sa loob ng teritoryo ng Ukraine. Ayon sa mga pahayag ni Mark Rutte, ang kalihim general ng NATO, ang alyansa ay handang magbigay ng matibay na garantiya sa seguridad upang tiyakin na ang anumang itatatag na tigil putukan ay hindi mababali. Ito ay hindi na lamang usapin ng pagpapadala ng bala o tangke. Ito ay ang pisikal na presensya ng mga sundalong kanluranin sa lupaing inaangkin ng Russia bilang kanilang vital interest. Ang plano ay kinabibilangan ng pagdeploy ng mga tropang panlupa, pagkontrol sa himpapawid gamit ang mga makabagong fighter jets at pagpapatrolya ng mga barkong pandigma sa Dagat Itim. Sa mata ng Moscow, ito ang huling pulang linya. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na nagbabala ang Kremlin na ang anumang presensya ng unipormadong sundalo ng NATO sa Ukraine ay ituturing nilang lehitimong target ng pag-atake. Ang babalang ito ay hindi retorika lamang. Ito ay nakaugat sa doktrina ng depensa ng Russia na tumitingin sa paglawak ng NATO bilang isang eksistensyal na banta sa kanilang kaligtasan. Ang reaksyon ng Russia sa balitang ito ay pinaghalong galit at desperasyon. Agad na naglabas ng pahayag ang kanilang kagawaran ng ugnayang panlabas na ang ganitong hakbang ay ituturing na direktang pakikialam ng mga dayuhan at isang deklarasyon ng digmaan laban sa Moscow. Bilang ganti at marahil bilang huling pagpapakita ng lakas bago tuluyang magbago ang sitwasyon, naglunsad ang Russia ng malawakang pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Daan-daang libong mamamayan ang nawalan ng kuryente at pag-asa sa gitna ng taglamig. Ngunit ang ganitong uri ng ganti ay nagpapakita rin ng limitasyon ng kapangyarihan ng Russia. Kaya nilang magdulot ng pagdurusa sa sibilyan ngunit tila wala silang kakayahang pigilan ang estratehikong desisyon ng kanluran na baguhin ang equation sa larangan ng digmaan. Ang pagpasok ng NATO ay nangangahulugan na ang anumang susunod na opensiba ng Russia ay may panganib na magdulot ng direktang sagupaan sa pagitan ng mga kapangyarihang nuklear, isang senaryo na dati ay nasa mga libro lamang ng siyensya piksyon. Ang pagbabagong ito sa postura ng NATO ay hindi hiwalay sa mas malawak na konteksto ng paghina ng Russia. Ang nabanggit sa unang bahagi na pagbagsak ng kasunduang New START ay may malalim na koneksyon dito. Ang desisyon ng Washington na huwag nang isalba ang kasunduan ay nagpapadala ng mensahe na hindi na nila kailangan ng kooperasyon ng Moscow upang mapanatili ang kanilang seguridad. Sa ilalim ng administrasyong Trump, ang pananaw ay naging pragmatiko at brutal. Bakit itatali ng Amerika ang sariling kamay sa isang kasunduan na nilalabag din naman ng kabilang panig? Higit pa rito, ang tunay na laro ay wala na sa Moscow kundi nasa Beijing. Ang pagbitaw sa New START ay paghahanda ng Estados Unidos upang harapin ang lumalaking arsenal ng China at sa prosesong ito, ang Russia ay naiwan sa ere isang dating superpower na ngayon ay itinuturing na lamang nasagabal ngunit hindi nakapantay. Ang kawalan ng kakayahan ng Russia na tumugon ng epektibo sa mga hamong ito ay naglalantad ng katotohanan sa likod ng kanilang propaganda. Ang ekonomiya ng Russia, bagamat nakatayo pa, ay maliit kumpara sa pinagsamang yaman ng Estados Unidos at Europa. Ang budget sa depensa ng Washington ay ilang ulit na mas malaki kaysa sa Moscow. Ang anumang karera sa armas na bubuhayin dahil sa pagkawala ng mga kasunduan ay tiyak na magpapabagsak sa ekonomiya ng Russia bago pa man nila maabot ang pantay na antas ng lakas. Ang halo o sinag ng pagiging superpower na matagal na inalagaan ng Kremlin mula pa noong panahon ng Unyong Sobyet ay tuluyan nang napunit. Ang mundo ay nakasaksi ng isang bagong realidad. Ang Russia ay mapanganib. Oo,
Ngunit hindi na ito ang higanteng hindi matitinag. Kung babalikan natin ang mga pangyayari sa gitnang silangan, makikita ang paralelismo sa pagitan ng Tehran at Moscow. Ang Iran, ang pinakamalapit na alyado ng Russia sa rehiyon, ay dumanas ng kahihiyan nang ang kanilang mga radar ay wasakin ng Israel ng walang kalaban-laban. Ang sistemang pandepensa na ipinagmamalaki ng Tehran ay nabulag sa isang iglap. Ito ay isang mikrokosmo ng nangyayari sa Russia sa antas na estratehiko. Ang kanilang radar sa geopolitika, ang kanilang impluensya, ang kanilang mga kasunduan at ang takot na idinudulot nila sa iba ay unti-unting winawasak. Ang Moscow ay nabubulag sa katotohanang ang kanilang mga dating taktika ng pananakot ay hindi na umuubra sa isang mundong nagkaisa laban sa kanilang agresyon. Ang koordinasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Israel sa gitnang silangan at ang pagkakaisa ng NATO sa Europa ay nagpapahiwatig ng isang bagong arkitektura ng seguridad. Ito ay isang sistema kung saan ang mga alyado ay kumikilos ng sabay-sabay upang ihiwalay at pilayin ang mga bansang humahamon sa kaayusan. Sa Iran, ito ay sa pamamagitan ng kinetic na pag-atake sa mga pasilidad militar. Sa Cuba, ito ay sa pamamagitan ng presyur sa ekonomiya at lihim na diplomasya para sa pagbabago ng rehimen. Sa Russia, ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng superior na puwersang militar at pagwawalang bahala sa kanilang mga banta nuklear. Ano ang implikasyon nito para sa hinaharap? Ang mundo ay pumapasok sa isang yugto na mas delikado kaysa sa digmaang malamig. Noon, may mga malinaw na patakaran at respeto sa mga spheres of influence. Ngayon, ang mga linya ay malabo. Ang desisyon ng NATO na pumasok sa Ukraine ay maaaring magwakas sa digmaan sa pamamagitan ng puwersa o maaari itong maging mitsa ng mas malawak na sunog. Ang kawalan ng isang gumaganang sistema ng arms control ay nangangahulugan na ang bawat bansa ay mag-uunahan sa pagpapalakas ng kanilang mga arsenal. Ang tiwala ay wala na at ang tanging garantiya ng kaligtasan ay ang lakas ng sandata. Para sa mga bansang nagmamasid lalo na sa Asia, ang mga kaganapang ito ay nagdadala ng mahahalagang aral. Una, ang kahalagahan ng modernisasyon ng depensa. Nakita natin sa Iran kung paano ang isang lumang sistema ng radar ay walang binatbat sa makabagong teknolohiya. Ang hindi makasabay sa teknolohiya ay tiyak na matatalo. Pangalawa, ang halaga ng mga alyansa. Ang Estonia, isang napakaliit na bansa, ay nagawang hamunin ang Russia dahil sa likod nila ay ang NATO. Ang Ukraine ay nakatayo pa rin dahil sa tulong ng kanluran. Sa makabagong panahon, ang neutralidad ay mahirap panindigan kapag ang mga higante ay nagbabanggaan. Ang pagpili ng tamang panig at ang pagpapatibay ng mga ugnayang panseguridad ay hindi na lamang opsyon, kundi pangangailangan para sa kaligtasan ng bansa. Ang ikatlong aral ay ang realidad ng might makes right o ang lakas ang nagdidikta ng katwiran. Ang mga protesta ng Russia tungkol sa legalidad at soberanya ay hindi pinakinggan dahil wala silang sapat na lakas upang ipatupad ang kanilang kagustuhan. Ang pandaigdigang batas ay epektibo lamang kung may puwersang handang magpatupad nito. Ang mga institusyon, tulad ng United Nations, ay nagiging inutil sa harap ng direktang komprontasyon ng mga malalaking bansa. Ang natitira na lamang ay ang raw calculation ng kapangyarihan militar, ekonomiya at teknolohiya. Sa pagtatapos, ang larawang nabubuo ay isang mundo na nasa matinding transisyon. Ang pagsabog sa Iran, ang mga barko sa Baltic at ang mga tropa sa Ukraine ay hindi hiwa-hiwalay na pangyayari. Sila ay mga gumagalaw na piyesa sa iisang higanteng laro ng chess. Ang Estados Unidos at ang mga alyado nito ay gumagawa ng mapangahas na hakbang upang muling itatag ang kanilang dominasyon at pigilan ang pag-usbong ng mga revisionistang kapangyarihan tulad ng Russia at Iran. Sa kabilang banda, ang mga bansang ito ay nasa isang sulok desperado at mapanganib. Ang hinaharap ay hindi tiyak. Maaaring ito ang simula ng pagbagsak ng mga rehimeng autoritarya na hindi na kayang sabayan ang pressure ng kanluran, tulad ng nakikita sa mga senyales sa Cuba at sa pagkahapon ng Russia. O maaari itong maging simula ng isang mas madilim na kabanata ng tunggalian kung saan ang mga desperadong lider ay gagawa ng mga desperadong hakbang. Ano man ang mangyari, ang mensahe ay malinaw. Ang panahon ng pagpapahinuhod ay tapos na.
Ang bawat bansa, malaki man o maliit, ay dapat maghanda para sa isang mundong ang tanging sinusunod na batas ay ang batas ng lakas at determinasyon. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag na, at ang mundo ay gising na sa isang bagong at mas mabagsik na realidad.